Ang pang-api sa ibang tao, hindi tama. May balik yan. No? Kasi grabe yung ginagawa niyong torture sa isip eh. Sa tingin niyo, paano kayo babayaran? Kung ganyan ang gagawin ninyo. Sige nga, sa tingin niyo, makakalabas ng bahay yan? Makakapaghanap buhay ng maayos? Kung maraming iniisip? Ha? Kung iniisip yung ginawa niyong pananakot? Ha? Kung iniisip, kasi pinagbantaan nyo yung buhay eh. Hindi lang buhay ng kliyente ninyo, ha? Pati yung buhay ng pamano nila, mahal sa buhay, yung mga anak. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Ano po ba dapat ko gawin? Kasi po, di na po nada-download yung apps ng isang Ola. Lumagpas na po ako sa due date. Tapos po, nag-text po sa akin na ipapapas lang daw po ang aking mga anak, tapos isa-isahin daw po kaming papatayin. Hinihingi ko po sa kanila yung reference number ng babayaran ko kasi sabi ko, di po ako mag-i-extension. Puro extension po ang pinapadala sa akin. Alright. Maraming salamat po dito po sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, ibitahin ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tatapatin ko ho kayo, nung mabasa ko ho ito, nanginginig hulaman ko sa inis. Okay? Wala akong sino man tao, no, ang po pwedeng i-threat ho kayo, lalo na ho, yung mga mahal nyo sa buhay, no? Lalo kung anak nyo ho. Wala ko silang karapatan doon. Okay? Una nyo hong gawin is magpa-blatter ho muna kayo sa barangay at sa pinakamalapit po na police station. Okay? Tapos po, ito po, flash ko dyan sa screen niyo. Yan po yung mga ahensya ng gobyerno na pwede ho kayong mag-file ng complaint. Okay po, nandyan po ang SEC, ang NPC, ang PNP at saka NBI. Okay? Mag-file po kayo ng complaint. No? I-attach nyo lang po yung screenshot, no, na yun nga, sinasabi nila na sa death threat po sa inyo, even po dun sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Ang pinagtataka ko ho kasi, no, bakit kailangan magsalita, no? Ito para gusto sa mga mga kolektor kuno or ahente ng mga online lending apps na abusado. Okay? Hindi ko maintindihan sa inyo bakit kailangan yung manakot, mangharas, no? At namamahiya ng tao. At lalong-lalo, bakit kailangan yung sabihan, no, yung kliyente ninyo, napapas lang ninyo. Iisa-isahin nyo pa. Idadamay nyo pa yung anak. Death threat yan. May kulong yan. Hindi ba kayo nakukonsensya talaga? Hindi pa ba sapat sa inyo yung pananakot? Ha? Yung panghaharas na ginagawa nyo at pamamahiya? Pati yung death threat, pinapasok nyo na rin? Nakaanginig kayo ng laman sa totoo lang. No? Kasi I can only do so much. Hindi ko kayo, wala akong kapangyarihan o wala akong pwedeng gawing aksyon, no, para matigil yung mga kabugukan nyo na yan. No, pero hindi tama yan. No? Mga kaibigan, no? Isa lang huhiling ko sa inyo, no? Kung kayo, pinipilit kayo ng inyong mga amo na gawin yan, itigil nyo na. No? Kasi ako naniniwala ako sa karma. Alam ko may Diyos. No? Baka mabalikan kayo niya sa ginagawa ninyo. No? Ang pang-api sa ibang tao, hindi tama. May balik yan. No? Kasi grabe yung ginagawa niyong torture sa isip eh. Sa tingin niyo, paano kayo babayaran kung ganyan ang gagawin ninyo? Sige nga, sa tingin niyo, makakalabas ng bahay yan? Makakapaghanap buhay ng maayos? Kung maraming iniisip? Ha? Kung iniisip yung ginawa niyong pananakot?
Ha? Kung iniisip, kasi pinagbantaan nyo yung buhay eh. Hindi lang buhay ng kliyente ninyo, ha? Pati yung buhay ng pamano nila, mahal sa buhay, yung mga anak. Sa tingin nyo, tama yung ginagawa ninyo? Lumagpas pa lang sa due date. Ha? Tapos ito pa masaklap, hinihingi yung reference number para magbayad siya. Tapos gaganon ninyo? Oh. Ano gusto nyo mangyari? Talaga ayaw nyo pagbayarin yung kliyente ninyo. Di ba? Kasi hinihingi yung reference number eh, dahil nga hindi na ma-download yung demonyong nyo applications nyo eh. Di ba? Sa tingin nyo, tama yung ginagawa nyo? Na-revoke na lisensya nyo, malamang kasi wala na kayo sana eh. Sa Play Store eh. Or kung saang store yan. No? Tapos gaganyan ninyo. Gusto na ka magbayad. Ano gusto nyo? Extension ng extension. Alam nyo kung bakit? Kasi dahil nga wala na nagbabayad sa inyo, gusto nyo puro extension para kumita kayo. Diba? Hindi nyo choice na pag-extendin yung kliyente ninyo. Choice ng kliyente niya kung gusto mag-extend. Pero kung gusto magbayad ng buo niyan, pagbayarin nyo. Puro kayo gago eh. Sa tingin nyo, tama yung ginagawa ninyo? Hindi ko kayo maintindihan kung ano pumapasok sa utak nyo. Kapwa nyo, Pilipino, ginaganyan nyo. Oh. Naatim nyo. Ngayon, kinikita nyo. Diyan sa kumpanya nyo na yan. Ha? Eh, nang galing sa masama? Bakit ko sasabihin galing sa masama? Ano ginagawa nyo sa kliyente ninyo? Tinatakot nyo, hinaharas nyo, pinapahiya nyo. So, sa tingin nyo, tama yon? Mariusip kayo. Maraming pamamaraan ng paniningil, hindi ganyan. Ha? Pumunta kayo doon sa bahay, kausapin nyo. Bakit kailangan yung ipahiya? Kailangan yung takutin. Death threat pa kayo. Oh. Wala naman kayong tapang eh. Pupusta ako sa inyo. Tapang nyo, nandyan lang kayo kasi sa harapan ng computer ninyo. Oh. Pero kung harapan, sa tingin mo, magagawa mo yun? Masasabi mo yun? Hindi mo masasabi yun. Dami mong alam. Puro kagaguhan naman. O, di ba? Asan ang tapang nyo? Wala. Diyan lang kayo matapang sa harapan ng computer ninyo. O. Pero pumupunta ba kayo sa bahay? Hindi. O, di ba? Kasi wala kayong tapang. Ang tapang nyo lang, nandyan, tapang ng muka. Puro kayo bugok. O. Hinihingi na yung reference, ayaw nyo pang ibigay. Pinipilit nyo pa mag-extend ng mag-extend. Oh. Diba? Kayo, ang dahilan, kaya yung mga kliyente ninyo hindi makabayad. Oh. Diba? Tapos ngayon ipipilitin nyo ng pipilitin, puro extension. Bakit? Para kumita kayo ng kumita? Hindi nyo choice yan. Choice ng kliyente nyo yan kung gusto magbayad ng full. Huwag kayong bugok. Ha? Nakakainit kayo ng ulo. Pero yun yung gusto na nung kliyente kayong bayaran, ayaw nyo pa din. Hindi ba mga bobo kayo? Mariusip kayo? Tsaka kinalaman nung mga anak dun sa nahiram ng kliyente. Sige nga. Explain nyo sa akin. So, kinukuha nyo yung weakness. O, lahat naman ng tao, weakness yan anak. Oh, maski sa'yo, sabihin ko yan. Ano gagawin mo? Di ba? Kayo mga ahente kuno ng online lending apps na abusado. Wala kayong mukhang iharap sa mga kliyente ninyo. Di ba? Bakit? Bakit? Bakit wala kayong mukhang iharap? Ha? Puro kasi kawalang yan lang ang alam ninyo. Ha? Lumabang kayo ng parehas, hindi yung ganyan. Oh. Tsaka ito na lang Nagtataka ako sa inyo, bakit kayo nagtsatsaga dyan sa kumpanya na yan?
kung yung mother company ninyo is wala naman di umano sa Pilipinas. Oh, di pagka nahuli, sino makukulong? Kayo. Asan sila? Andun, papakasasa. Di ba? Huwag niyong antayin na kayo lahat makulong. Bakit sa tingin nyo, papiyansahan kayo ng amo ninyo? Malabo pa kayo sa alkitran. Pababayaan kayo nyo mga yan. Bakit? Kayo naman, nagpapauto. Diba? Maghanap po kayo ng ibang marangal na trabaho. No? Hindi ko sinasabing hindi marangal ang trabaho ninyo. Kaya lang mali ang ginagawa ninyo. No? Hindi yan ang tamang paniningin. Basahin niyo po yung memorandum ni SEC, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Nakalista na ron kung alin yung bawal. Ha? Or di kaya, baliktarin nyo lang yung ginagawa nyo. Huwag kayong mangharas, huwag kayong manakot, at huwag kayong mamahiya. Yun ang tamang paniningin. Gumawa kayo ng payment option. Nakipag-usap kayo ng maayos sa kliyente ninyo. Ha? Walang umaasenso sa kawalang yan. Tandaan yan. Ha? Huwag nyo huwag nyo sabihin na marangal yung trabaho. Oo, nandun na ako, marangal ang trabaho ninyo. Pero yung ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo, hindi marangal. Tama ba yun? Mananakot kayo? Tama ba yun? Manghaharas kayo? At tama ba yun? Mamamahiya kayo? Sa tingin nyo, matitikas kayo pag gaganon? So, Mario Joseph, gusto niyo one-on-one tayo sa sa paniningil, kung sino makakapaningil ng maayos. Oh, hindi ko kayo hamunin ng away kasi hindi ko naman kayo kilala. Ako nakikita niyo ako sa sa video . Hahamunin ko kayo, pagalingan tayong maningil. Tingnan natin kung sino marunong maningil. Oh. Kung ayaw niyo pagalingan ng sa singilan, tuturuan ko na lang kayo ng tamang paniningil. Oh. Hindi yung ganyan. Ibang tao, yung sinasamantala nyo . No? Doon ho sa nagpadala po ng ng katanungan. No? Huwag nyo siyang intindihin. No? Yun nga, gaya sinabi ko kanina, ipablatter nyo po. No? Tapos, yun nga, sa barangay, tsaka sa pinakamalapit na police station. And then, doon sa Finlash ko, doon sa inyong screen, i-complain nyo sila, sa SEC, sa NPC, sa PNP, tsaka sa NBI po. Nandun naman ho lahat ng email address, Tapos, kung nakuha nyo na ho yung reference number, kasi nga, di ba, sabi nyo puro extension lang ino-offer sa inyo. Baka nailagay na ho doon yung reference number, bayaran nyo na lang na siya ng buo. Tapos screenshot nyo yung proof of payment, screenshot, or take a picture of it, send nyo sa kanila, bayad na ako, ayoko na extension. Ito yung full payment. Okay, and then after that, huwag na ho kayo manghiram sa kanila ulit. Kapag ka nabayaran nyo na ho siya, magpalit na ho kayo ng SIM card. Pero bago ho kayo, bago nyo ho ilagay yung bagong nabili nyo SIM card dun sa telepono ninyo, make sure po na malinis po yung telepono ninyo. Ibig ko sabihin ho na malinis, wala na ho yung apps nila, pero bago nyo alisin, tanggalan nyo muna ng permission. Yung mga tutorial po para sa permission is nasa yun. Yung pagpatanggal ng permission, nasa YouTube ho yan, nasa Facebook, tsaka nasa TikTok. Okay po. Ngayon, kasi nga, sabi ho nung namin, nagtanong-tanong ho ako sa mga eksperto, sa mga IT po, ang pinakamaganda ho is, kaysa tanggalan ng permission, is i-reformat niyo po yung phone, or bumili kayo ng panibagong telepono. Kasi ang nahack po nila is yung pong inyong telepono. So, kahit gawin, kahit ilang SIM card isaksak nyo dyan, kung hindi malinis yung telepono ninyo, wala mangyayari, makokontak pa rin kayo na makokontak. And make sure po na yung inyo pong mga social media accounts are secured. Okay po? Importante ho yan. Kasi, definitely yan, mangungulit yung mga bugok na yan.
No? Tatawagan at tatawagan kayo yan. Hahanap ng paraan yan para makontak kayo. No? Kung hindi na nila alam ang number nyo, kasi bago nga SIM nyo, hahanapin kayo niya sa social media. So, as much as possible, i-secure nyo po yung inyong mga social media accounts. So, yun po ang pinaka-importante. No, kasi guilt-wise, hindi na kayo pwedeng maging guilty kasi nga, binayaran nyo siya eh. Di ba? Sila na lang ho talaga maghahabol niyan dahil nga puro walang nga yung mga bugok na yan. O, kayo, wag ho kayong pinaka-importante ho niyan is asikasuhin nyo lang yung mga anak ninyo. No, yun nga, pablatter nyo, maghanap buhay kayo na maayos para makapag-provide kayo sa pamilya ninyo. At wag nyo na ho silang tatangkilikin ulit. Niisipin ho. Ngayon, kung kailangan nyo talaga manghiram, doon ho kayo sa mga lending, financing at bangko na rehistrado sa SEC tsaka sa sa BSP. No, bukod ho sa malaki-laki na mahihiram ninyo, mahaba pa ho yung termino. No? Yun ho ang gawin po ninyo. No? Para ho para matigil na yung mga kabugukan ng mga online lending apps na yan. Pagtulong-tulungan po natin, i-report nyo lang i-report. No? Kasi ang mahirap po kasi dyan sa mga yan, totoo matatanggalan sila ng certificate to operate, no? Yung permit nila para makapag-operate, no? Kaya lang ang mabigat nga ho, saan mo i-serve? Saan mo sila hanapin para para mapasara? Wala naman dito daw sa Pilipinas. Di umano ho nasa ibang bansa. Ang mga nandito lang is yung mga ahente ho nila na nagtatrabaho sa bahay. Paano mo isa-isahin yun? Di ho ba? Yun ho ang mahirap eh. Paano ho natin gagawin, paano ho natin malulutas yung kawalang yan ng mga bugok na yan, di ho ba? So, pero sa tingin ko ho, and alam ko ho, no, ginagawan ho ng ng aksyon ng ang mga ahensya ng gobyerno po natin na involved po, no, sa mga lending, financing at bangko. Darating ho ang araw, masusupil ho yung mga yan, matitiklo rin yung mga yan. Darating ho ang araw. Kaya ako, ito sa mga sa mga ahente ng online, magbago na ho kayo. Kasi hindi ho habang buhay, no, kaya nyong gawin yan. No? Yung mga online lending apps na abusado, for sure ho, darating ho ang panahon na kayo darating din yung oras po ninyo. No? Hindi ko kayo tinatakot kasi lahat ho ng bagay may limitasyon. May hangganan ho yan. No? Hindi ho laging Pasko. No? Lalo kung sa mga kawalang yan pinagagawa ninyo, ang dami na akong nagko-complain sa inyo. Talagang darating ho ang panahon, no, na maano rin ho kayo, mauhula rin ho kayo. Huwag nyo nung huwag nyo nang paratingin doon sa punto na yun. Kung kaya nyo kumalas yan, kumalas na kayo. No? Hindi worth it eh. No? Ako, opinion ko yun, hindi worth it na magtrabaho ko sa ganyang klase ng hanap buhay, yung mga abuso ko ng tao. No? Ay nako, hindi ko kayo maintindihan. No? Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip nyo, bakit nyo sinusunod yung ganyan. Tapuan nyo Pilipino, ginaganyan nyo. Bago na ho kayo. No? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.